Magandang araw sa inyo mga kapuso, narito na po tayo sa episode 77, ang huling Martes ng Stolen Life. Isinasagawa nga ulit ni Apo Berta ang astral projection kay Lucy at nakita na nga nila na nag-color violet na nga ang mga daliri nito. Kaya naipalabas na nga ni Apo Berta ang kaluluwa ni Lucy sa kanyang katawan at ito'y naglakbay na, naging orb siya na kulay puti at talagang nakikita ni Lucy yung kanyang dinadayo, yung kanyang tinatahak na daan at natuntun nga niya itong pinakadulong bahay na halos wala na nakatira, di ba? Sabi niya, anong klaseng lugar ito? Darius, naririnig mo ba ako? Ba't wala akong naririnig na boses mo? Ngayon, nagtagumpay sila sa pag-astral travel nga ni Lucy at hawak-hawak pa rin ni Apo Berta ang ulo nga nito ni Lucy dahil hindi pa nga tapos ang orasyon. Ngayon, pumasok siya sa loob ng bahay para matukoy niya kung nasa loob nga talaga si Darius. Ito namang si Darius, wala siyang malay. Nung nagkamalay na siya, narinig ni Lucy yung boses niya kaya natuntun ni Lucy yung kinaroroonan ni Darius. Sabi niya, Darius, ikaw nga, napakawalang niya mo talaga para. Anong ginawa niya sa'yo? Ang dami mong sugat saka ang dami mong pasa. Sabi ni Darius, Lucy, mahal na mahal kita. Babalik ako sa'yo, huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Lucy, huwag ka mag-alala Darius, nandito ako para iligtas ka. Babalikan kita, huwag ka mag-alala. Biglang pumasok si Para, sabi ni Lucy, napakawalang yamot talaga Para. Sabi naman ni Darius, Para, babalik ako sa pamilya ko. O bakit ako, hindi mo ba ako namimiss? Darius, ako lang ang pwede mong makasama. Di ba mahal mo ko? Di ba may nangyari nga sa atin dati? Bakit ayaw natin yung gawin ngayon? Hindi, dahil sila lang ang babalikan ko, dahil sila lang ang pamilya ko. Wala na nagmamahal sa'yo Para, sabi ni Darius. Darius, sa akin ka lang. Kaya kahit anong gawin mo, mapapasa akin ka. Sabi naman ni Lucy, Darius, babalikan kita, huwag kang mag-alala. Lumabas na si Lucy ng bahay at sabi niya, kailangan kong malaman ang lugar na ito. Ayoko munang bumalik sa katawan ko kasi hinihila na siya eh. Ngayon, hindi na nga niya napigilan. At hinila na nga siya pabalik sa katawan niya, ngunit ang nakita ni Lucy ay Reyes Street. Ngayon sabi naman ni Darius, kahit ano pang gawin mong orasyon, hindi mo mababago ang buhay ko. At bakit? Nagawa ko ng patay ng kapatid mo, diba? At nagawa kong pagpalitin ang kaluluwa namin ni Lucy, kaya magagawa ko rin yun. At ako may kagagawan ko sa'yo. Sinagasaan kita at nagpakahirap akong dalhin ka rito. Tapos wala akong gagawin sa'yo, ganun-ganun na lang yun. Ngayon nakabalik na nga tong si Lucy, sabi niya, nakita ko na ang kinaroroonan ni Darius. Pinapahirapan siya ni Para, napakademonyita talaga niyang pinsan mo. Hindi na talaga magbabago yan. Kailangan natin gumawa ng paraan. Yun nga lang, hindi ko masyadong naaninag yung lugar. Ang natandaan ko lang ay Reyes Street. Apo Berta, baka pwede natin ulitin ang astral projection. Hindi na pwede Lucy. Mahina na ang pangangatawan ko at baka kapag inulit natin yon, baka may masamang espiritong pumasok dyan sa katawan mo. Ngayon, dinadasalan na nga ni Para tong si Darius at nakatulog na nga kunwari tong si Darius, ginising niya. Sabi naman ni Darius, wala ka pa rin magagawa Para, kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang katawan ko. Wala kang magagawa masama sa akin. Napakawalang niya mo talaga Darius, nagkukunwari ka lang palang tulog. Kailangan i-relax mo yung katawan mo para maisagawa natin tong orasyon na to, para matupad to. Ngayon, sabi naman ni Lucy, aalis na tayo. Bro, kailangan na natin gumawa ng hakbang kasi nga sabi nga ni Joyce, kailangan na nga nilang gumawa ng paraan kasi kung aasa lang sila sa mga pulis, mukha namang hindi naniniwala sa kanila. Bigla na nga dumating tong si Kuya Isaac, sabi niya, Ma'am Lucy, pinapupunta po ako dito ni Ma'am Ason para samahan kayo. Dahil alam niya po yung balita, binalita po ni Manang Bering. Sabi naman ni Joyce, makakatulong si Kuya Isaac. Sige, samahan mo na siya. Ngayon, meron tayong 4 na Reyes Street na location. Mabuti pa magkahiwa-hiwalay tayo para madali natin itong matuntun, okay? Ngayon, sabi naman ni Para, akin ka lang Darius. Kahit anong mangyari. Ngayon, kung hindi ka mapapasa akin, kukunin ko si Cheska, ang nag-iisang anak mo. Di ba pinatay nyo nga yung anak ko, kaya nawalan ako ng anak. Ngayon, gaganti ako. Kukunin ko si Cheska, kayang-kaya kong gawin yun. Hindi mo magagawa yan Para. Hindi, magagawa ko yun. Aagawin ko siya sa'yo at papatayin ko siya. Mapupunta siya sa
kabilang buhay, iatid ko siya kay San Pedro. Alam mo para, sinusulog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Ay nako Darius, may condominium na nga ako sa impyerno pero ngayon, habang nandito ako, gagawin ko impyerno ang buhay ninyo. Ngayon sabi naman ni Joyce, bro, natuntun ko na tong isang Reyes Street, pero ang sabi mo kasi, walang mga dikit-dikit na bahay doon at saka puro din mga puno. Puro mga dikit-dikit ang bahay dito. Okay, sige, mag-change ako ng location. Ikaw, natuntun mo na ba? Sabi naman ni Lucy, hindi pa bro Kuya Isaac, yan nga yun, Reyes Street, sa may Del Monte Street siya, sa may kanto. Iliko mo dyan. Yan na nga yun, sa dulo nito mayroong bahay. Tagong-tago. Ngayon, ito na, dinadasalan na nga ni para tong si Darius. At nakuha niya ang enerhiya nito at nakulong nga sa may kwintas na suot niya. At talagang niyakap-yakap na nga ni para tong si Darius dahil sa wakas, kontrolado niya na ang buhay nito. Nalaman ni para ang kakaibang kakayanan ng astral projection dahil na inaral niya itong mabuti, diba? At natuntun na nga ni Lucy itong bahay. Sabi niya, eto na nga yung Kuya Isaac. Pumasok na nga silang dalawa. At inalala ni Lucy yung binaybay niya. Kaya alam niya ang kinaroroonan ni Darius. At natuntun niya agad ito. Sabi niya, Darius, nandito na ako love para iligtas ka. Nandito na ako. Lucy, walang malay si Darius walang malay. Ngayon, ginigising sila ni Kuya Isaac. Ang ginawa ni Kuya Isaac, tinanggalan siya ng lubid, ng tali. Natanggal na nga ang tali pero wala pa ring malay si Darius. Sabi ni Lucy, Kuya Isaac, kailangan magising natin siya bago pa tayo mahuli ni Para. Ngayon lumabas muna si Isaac para magmasid, para tignan niya kung nasaan nga tong si Para. Samantalang si Para tulog, wala pa ring malay. Ang sarap ng tulog niya. Ngunit pinagmamadali siya ni Lucy. Sabi niya, Kuya Isaac, tara na, kailangan nating magising si Darius. Nagising na nga si Darius at talagang nangihina ang buong katawan niya dahil nga nabugbog nga siya, diba? Nabangga nga siya ng sasakyan ni Para. May mga sugat at may mga pasa siya. Nung nagising si Para, sabi niya, Darius, hinanap niya agad ito at kinuha niya agad yung kanyang kwintas. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto dahil nga sa pagkakatakas nga nila kay Darius, mayroong nahulog na isang bagay na ikinagising ni Para. Nung paglabas ni Para, nagmamasid pa siya sa buong paligid at natuntun nga niyang kwarto ni Darius na wala na ito. Samantala, isinasakay na nga ni Isaac sa ni Lucy si Darius dahil nga ang bigat diba? Sabi naman ni Lucy, Kuya Isaac, ihanda mo na yung sasakyan. Bilis, ihanda mo na. Kailangan hindi tayo mahuli ni Para. Ngayon, nakalabas na nga si Para, ngunit huli na ang lahat dahil nakatakbo na nga sila. Sabi naman ni Para, hindi pwede. Hindi kayo makakatakas sa akin, susundan ko kayo. Sa kasamaang palad, hawak nga ni Para ang sasakyan nga ni Darius. Kaya naghahabulan sila ngayon. Sabi naman ni Lucy, Kuya Isaac, bilisan mo. Kailangan maligaw natin si Para hindi niya tayo masundan. Sinusundan niya tayo. Tama na Para, hindi mo na maagaw pa si Darius, hindi mo na masisira pa ang pamilya namin. Joyce, bro, tukoy ko na si Darius, hawak na namin siya. Totoo, kinuha talaga siya ni Para. Mabuti pa bro, tumawag ka na ng mga pulis, ibibigay ko sa yung exact location namin na kung saan sinusundan kami ni Para. O sige, hihintayin ko yung address at tatawag na agad ako sa mga pulis. Sabi naman ni Lucy, Kuya Isaac, pabayaan na natin si Joyce at yung mga pulis na humuli nga kay Para. Ngayon dumating na nga itong mga pulis at nagalit nga itong si Para dahil sinusundan na nga siya nito. Naghahabulan sila, ngunit itong si Para talagang matinik, talagang tumakas. Talagang siya, dumikit siya sa mga sasakyan para hindi siya makita ng mga pulis. Pagkatapos sumegway siya, lumiko siya. Tuwang-tuwa naman si Lucy dahil nga sa wakas naligaw nga nila itong si Para at hindi na nga sila masusundan. Kuya Isaac, dalhin po natin sa emergency itong si Darius sa hospital para naman matignan siya ng mga doktor at makapagpahinga siya. At pagkatapos, hayaan na lang natin yung mga kapulisan na humuli kay Para. Ngunit, pagtingin nga ng mga pulis, hindi na nga nila natuntun ang sinasakyan nga nito ni Para at nagkasalubong nga ang mortal na magkaaway. Diba? Kahit anong gawin pagtakas nila, magaling pa rin ang kalaban si Para, natuntun pa rin sila. At heto ang huling Miyerkules na dapat natin pakatutukan mga kapuso, ang kakayanan ng astral projection, no? Na nagawa at naperpekto ni Para Rigor dahil nga inaral niya itong mabuti. Ito pala ang kakaibang nagagawa nito, ang kontrolin ang buhay ni Darius. Kumbaga iisa na sila ng bigkis, diba? Dahil nga hawak nga ni Para ang enerhiya ni Darius. Paano kaya ito matutukoy ni Lucy na kinokontrol si Darius ni Para?
Yan ang pakatunghayan natin sa huling Miyerkules ng Stolen Life. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.